Ang hindi makontrol na selos at obsesyon ay sadya talagang nakakatakot. Ito ang hinarap na problema ng isang dalaga at nauwi ito sa kanyang kapahamakan. Magandang araw at welcome mga kakwentuhan. Sa mga taong mahilig sa mga true stories, true crime at kakaibang kwento, please subscribe and i-turn on ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga video. Simulan na natin ang kwento. Noong nakaraang taon, buwan ng Hunyo 2023, isang karumal-dumal na krimen ang bumulabog sa syudad ng Caloocan. Isang katawan ng dalaga ang natagpuan ng mga pulisya na nakalibing sa mababaw na hukay sa isang bakanteng lote. Ito ay mukhang ilang araw nang nakalibing doon at bukod pa rito, klaro ding sinakal ito base sa mga pasa sa kanyang leeg. Ating alamin kung ano nga ba ang nangyari kay Arjen Cabangunay at sino ang gumawa nito sa kaawa-awang dalaga. Si Arjen Cabangunay ay isang 21 years old na dalaga na isinilang noong taong 2002 sa kanyang mga magulang na sina Albert at Melissa Cabangunay. Naninirahan sila sa barangay Balonbato, Quezon City at simple lamang ang kanilang pamumuhay. Hirap man ng kaunti, sinisikap naman ng kanilang mga magulang na mapunan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan, lalo na ang mapagtapos sila sa pag-aaral. Mailalarawan si RG na isang mabuting anak na may mataas na pangarap para sa kanyang pamilya. Hindi lamang ito masipag sa pag-aaral, kundi madiskarte din ito sa buhay. Sa katunayan, habang siya ay pumapasok sa eskwelahan, nagtatrabaho din siya sa isang hardware store sa Caloocan bilang sekretary para lamang makatulong sa mga gastusin niya sa paaralan. Noong taong 2023, kakatapos lang noon ni RG ng senior high school at balak sana niyang kumuha ng kursong physical therapy sa kolehiyo. Ayon pa nga sa kanyang ama, ito daw talaga ang hilig ng anak kaya medyo mahirap man sa bulsa, sinisikap nilang masuportaan ito sa kanyang pangarap. Habang nagtatrabaho sa hardware store, dito naman nagtagpo ang landas nila ng isang lalaking nagngangalan Jeffrey Montales na isang binatang may edad na 21 taong gulang. Unang kita pa lang nito sa dalaga, mabilis na nahulog kaagad ang loob niya dito kaya sinubukan niya itong kaibiganin. Kalaunan, nagawa niyang makuha ang number ni Arjen at doon na sila nagsimulang mag-usap sa text at halos araw-araw na rin itong pumupunta sa hardware store. Niligawan niya ang dalaga ng ilang linggo at dahil sa mukhang mabait naman ang ugaling ipinapakita nito, unti-unti na rin siya nagustuhan ni Arjen. Di nga tumagal, ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa pag-iibigan hanggang sa naging opisyal na silang magkasintahan. Noong simula, naging maayos naman ang relasyon ng dalawa na tumagal pa nga ito ng mga 1 taon. Yun nga lang ng puntong iyon, hindi pa alam ng mga magulang ni Arjen ang relasyon nilang dalawa. Sa tuwing tinatanong kasi nila ang anak kung may kasintahan na ba ito, sinasabi niya lang na kaibigan lang daw niya si Jeffrey. Sa makatuwid, hindi talaga nila ito nakilala ng masinsinan at wala rin silang alam sa totoo nitong pag-uugali. Lumipas pa ang ilang linggo, dahil sa medyo nakakasakal ng ugali ni Jeffrey at sa napapadalas nilang pag-aaway, nagpasya na lamang kalaunan si Arjen na tuluyan ng hiwalayan ito. Lingid sa kanyang kaalaman, doon na pala magsisimula na mas maging magulo ang kanyang buhay. June 3, 2023, araw ng Sabado, ibinahagi ni Albert na nasaksihan daw niya mismo kung paano ginugulo at ipinahiya ni Jeffrey ang kanyang anak sa mismong hardware store na pinagtatrabahuan nito. Hindi matanggap ni Jeffrey ang pakikipaghiwalay sa kanya ng dating nobya, kaya pinipilit niya pa rin itong sunduin at abangan sa labas ng kanyang trabaho araw-araw. Kapag hindi daw siya kinakausap ng dating nobya, nagagalit ito ng sobra hanggang sa bigla-bigla na lang nitong hinahablot at sinisira ang gamit ng isa. Bukod pa doon, inaakusahan niya rin si Arjen na may ibang lalaki. Nang nakita daw iyon mismo ng sarili niyang mga mata, naggalit ng lubos ang ama ni Arjen kay Jeffrey na muntik pa nga silang magkasakitan. Sa huli, nagdesisyon silang ipablatter na lamang si Jeffrey sa barangay Balonbato para na rin sa proteksyon ng anak. Sa kopya ng blotter report na mula sa barangay, makikita doon na nagkaroon ng formal na kasunduan ang dalawang panig. Ang kasunduang ito ay nagsasaad na hindi maaaring lapitan ni Jeffrey si Arjen at na malinaw rin na tinatapos na ni Arjen ang anumang relasyon o ugnayan sa pagitan nila.
Simula noon ayon sa mga saksi, hindi na nagpakita ang binata sa dating nobya. Subalit taliwas ang inaakala ng lahat, hindi pa pala rito magtatapos ang kalbaryo ni Arjin. Makalipas lamang ang ilang araw mula ng kanilang kasunduan, bandang tanghali noong June 11, 2023, nagpaalam di umano si Arjin Kabangunay sa kanyang ina na pupuntahan niya lang ang isa niyang kaibigan. Gayunpaman, maghapon na ang lumipas, hindi pa rin ito nakakauwi. Sinubukan rin nila itong kontakin sa pamamagitan ng tawag at text message pero hindi rin ito sumasagot o nagre-reply man lang. Ang biglang pagkawala ni Arjin ay nagdulot ng labis na pag-aalala at takot sa kanyang mga magulang. Hindi kasi ito ang tipo ng anak na hindi nagpapaalam kung ito man ay may iba pang pupuntahan. Kung sakali namang ito ay gagabihin o umagayin sa pag-uwi, siguradong tatawag din ito o magte-text sa kanila. Kaya sa hindi niya pagpaparamdam ng ilang oras, kinutuba na sila kaagad na baka may nangyari na ditong masama. Dagdag pa doon, malakas din ang hinala nila na may kinalaman ang dating nobyo nito sa kanyang pagkawala. Noong gabi ding iyon, pumunta na ang mga magulang ni Arjin na sina Albert at Melissa sa Quezon City Police Station 3 upang ipablatter ang pagkawala ng kanilang anak. Ngunit ang sinabi lang ng mga pulis ng puntong iyon, maghintay muna sila dahil baka maya-maya nakauwi na rin si Arjin o di naman kaya ay baka nakipagtana lang daw ito dahil nasa tamang edad naman na ang kanilang anak. Naiinis man sa kakulangan ng aksyon ng pulisya, wala na silang ibang magawa kundi ang gumawa na lamang ng sarili nilang paghahanap. Tinawagan nila ang mga kaibigan at kaklase nito pero wala talagang nakakaalam kung nasaan si Arjin. Sinubukan din nilang hanapin si Jeffrey pero maging ito ay hindi rin nila mahagilap dahil hindi naman nila alam ang kumpletong address ng binata. Lumipas ang buong araw at gabi, hindi pa rin umuuwi ang dalaga kaya lalo pang nag-alala ang kanyang mga magulang. Sa sumunod na mga araw, walang tigil nilang hinanap si Arjin kahit palalo nang lumiliit ang tsansa na matagpuan nila ito sa mabuting kalagayan. Ayon pa nga kay Albert, ilang araw silang hindi natulog at hindi makakain dahil sa sobrang pag-aalala at sa pag-iisip kung sino pa ang pwede nilang pagtanungan. June 14, 2023, 3 araw pagkatapos ng pagkawala ni Arjin, nahanap naman nila ang social media account ng ate ni Jeffrey. Sinubukan nila kaagad na kontakin ito para tanungin naman tungkol sa kinaroroonan ng kanyang kapatid at sa kabutihang palad, pumayag naman siyang makipag-ugnayan sa kanila. Ang ginawa ng kanyang ate, sinabihan niya si Jeffrey na may ipapadala daw siyang pera dito at nang pumunta na ang binata sa lugar na kanilang napag-usapan, doon na siya kinorner ng pamilya ni Arjin. Agad nila itong kinompronta, gayunpaman paulit-ulit lang nitong sinabi na wala daw talaga siyang alam kung nasaan ang dating nobya dahil matagal na silang hindi nakikita. Sa kabila nun, ayaw naman maniwala ni Albert kaya dinala nila ito sa presinto upang ma-interview naman ng pulisya. Habang nandoon naman, todo tanggi pa rin ito na alam niya ang kinaroroonan ng dalaga dahil hindi naman daw siya lumapit dito simula ng pagpapablatter ng pamilya sa kanya. Samantala, kinausap naman ng ate niya si Jeffrey at sa kabutihang palad ayon sa station commander ng Caloocan Police Station, nagawa niyang kumbinsihin ng kapatid na magsabi na lamang ng totoo. Inilahad niya rin dito kung ano talaga ang nangyari kay Arjin at kung saan nila ito dinala. Madaling araw ng June 15, gamit ang impormasyon mula sa ate ni Jeffrey, agad na pinuntahan ng pulisya ang lugar na pinagtaguan di umano niya kay Arjin. Nang puntong iyon, ang mga magulang naman ng dalaga ay nagdesisyon na lamang umuwi muna sa kanilang bahay at baka hindi din daw nila makayanan ang kanilang makikita. Dinala sila ng binata sa isang masukal na lugar sa Caloocan City, banda sa may bakanting lote. Sa tulong ng mga barangay officials at crime scene investigators, nagsimula silang maghukay sa isang bahagi ng lupa at pagkalipas lang ng ilang minuto, bumungad na sa kanila ang bangkay ng isang babaeng nakabaon doon. Nang panahong iyon, agad na pumunta sa lugar ang tiyuhin ni Arjin na si Bruno at pagkakita niya pa lang sa mga natagpuang labi, alam niya na kaagad na iyon nga ang nawawala niyang pamangkin. Ayon pa kay Police Corporal Romnick Fabroa, nang mahukay ang katawan ng biktima, ito ay nangangamoy na at halos naaagnas na rin. Ang katawan din di umano ay nasa advanced stages na ng decomposition na nagpapahiwatig na ilang araw na itong patay bago natagpuan.
Hindi na nakontrol ng tiyuhin ng biktima ang kanyang emosyon, kaya pinaulanan niya ng suntok ang nakaposas noon na si Jeffrey. Pero bago pa man lumala ang sitwasyon, inawat din sila kaagad ng mga kapulisan. Nang mga oras na iyon, ang mga magulang naman ni Arjeen na naghihintay sa kanilang tahanan ay may natanggap namang tawag. Doon nila nalaman ang masamang balita na wala na nga ang kanilang pinakamamahal na anak. Labis na lungkot at bigati ang kanilang naramdaman dahil hindi talaga nila matanggap ang sinapit ni Arjeen. Ayon sa isinagawang investigasyon ng Caloocan City Police, lumabas ang posibilidad na gumamit si Jeffrey ng social media account ng isang kaibigan na guro ng dalaga upang makipag-ugnayan kay Arjeen. Layunin niyang kumbinsihin ang dating nobya na makipagkita sa kanya pagkatapos ng kanilang paghihiwalay. Ang paggamit ng account ng ibang tao para sa ganitong pakay ay nagbibigay diin din sa malalim na plano ni Jeffrey na manipulahin si Arjeen at maisagawa niya ang kanyang masamang binabalak. Ayon sa kanilang chat, sinabi ni Jeffrey na tutulungan daw niya si Arjeen na makapag-aral sa kolehiyo. Siyempre, sa paniniwala na ito ay ang kanyang guro at dahil sa malaking tulong din talaga ang inaalok nito, pumayag siyang makipagkita. Pero paglilinaw ng pulisya, wala di umanong kinalaman ang guro o ang may-ari ng account sa krimen. Wala rin silang kaalam-alam na ginamit pala ng binata ang kanilang social media account. Sa halip, natuklasan nila kalaunan na si Jeffrey ay nakigamit lamang ng cellphone ng ibang tao dahil noong mga panahong iyon, nakablock na ang kanyang Facebook account sa kay Arjeen. Lingid sa kaalaman ng dalaga, sa araw pala ng kanilang nakatakdang pagkikita, si Jeffrey ang kanyang makakaharap. Ayon sa mga salaysay ng mga saksi na kolektang ebidensya at mismong konfesyon ni Jeffrey, ang sumusunod di umano ang pinaniniwalaan nilang naganap noong araw ng June 11. Mga bandang tanghali ng araw na iyon, pagkatapos magpaalam ni Arjeen sa kanyang ina para makipagkita sana sa kanyang kaibigan, dumiretso na ito sa pinag-usapan nilang lugar ng kanyang guro. Gayunpaman, laking pagkagulat niya nang makita niya si Jeffrey pala ang naghihintay sa kanya doon. Agad itong nagdalawang isip na sumama pero nagpaliwanag ang binata na pinapasundulan daw siya ng gurong kikitain niya kaya wala itong dapat na ipag-alala. Hindi na rin naman sila malayo sa bahay ng kanyang guro kaya kahit may konting pag-aalinlangan, pumayag na lang si Arjeen na samahan siya nito. Dumaan ang dalawa sa masukal na damuhan sa barangay 171 papunta sa bahay ni Teacher Michael, subalit bago pa nila maabot ang bahay ng sinasabing guro, nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa. Paulit-ulit niyang tinanong si Arjeen kung may ibang lalaki na ba ito at kung nagpapaligaw ba siya sa iba, hanggang sa naitulak niya ito na nagresulta sa pagkabagsak ni Arjeen. Nang pagkakataong iyon, hindi niya na nakontrol ang kanyang galit na sinakal niya ang biktima gamit ang sarili niyang mga kamay hanggang sa mawalan ito ng malay. Ayon pa sa investigasyon ng Caloocan Police, pagkatapos niyang mapatay ang dalaga, tinago muna niya ang bangkay ni Arjeen sa mga damuhan at 3 araw pa ang pinalipas ni Jeffrey bago niya inilibing ang biktima sa lokasyon kung saan nila ito natagpuan. Sa huli, dahil sa mga patong-patong na ebidensya laban sa kanya, inamin na rin ni Jeffrey Montales na siya nga ang may kagagawa ng krimen. Paliwanag pa niya, nagawa niya lang di umano iyon dahil sa matinding pagsiselos. Gusto niya lang na kumprontahin si Arjeen dahil nakita niya itong may kausap na ibang lalaki pero nandilim na daw ang kanyang paningin nung nagtalo sila. Dagdag pa niya, hindi naman daw niya sinasadyang mapatay ang dalaga at malaki rin ang kanyang pagsisisi sa kanyang ginawa. Pero syempre, kahit anong pagsisisi pa ang kanyang ipakita ngayon, hindi na maibabalik ang buhay ni Arjeen at kailangan niya ring pagbayaran ang kanyang krimen. Noong ding Hunyo 2023, sinampahan na ng kasong murder ang suspect na si Jeffrey Montales at kapag ito ay napatunayang guilty sa korte, maaari itong tumanggap ng mabigat na parusa kagaya na lamang ng habang buhay na pagkakakulong. June 16, 2023, hinatid naman sa kanyang huling hantungan si Arjeen ng kanyang pamilya at mga kaibigan. Walang sino man sa kanila ang nag-isip na doon lamang hahantong ang kanyang buhay, kaya sobra silang nasaktan sa karumal-dumal na pagkamatay nito. Mahirap man para sa kanyang pamilya, alam nilang kailangan nilang ipagpatuloy ang buhay nang umaasa din na makakamtan nila ang hustisya para sa kanilang anak. Si Arjeen ay isang mabuting bata na may mataas na pangarap para sa kanyang pamilya. Nagsusumikap ito sa buhay pero sa kasamang palad,
Nakatagpo siya ng isang obsessed na lalaki na mas pipiliin pang patayin siya kaysa makitang mapunta siya sa ibang tao. Sinasabi ni Jeffrey na sobrang mahal niya si Argene kaya nagawa niyang patayin ito, subalit para sa akin, hindi naman iyon matatawag na pagmamahal. Dahil ang tunay na pagmamahal ay hindi makasarili at hindi rin nakakasakit. At hanggang dito na lang ang kwento natin para sa araw na ito. Anong masasabi ninyo sa kaso? Kung nagustuhan nyo ang video na to, maaari mong i-check ang ating channel para sa iba pang mga kwento. Muli, salamat sa inyong pakikinig at hanggang sa susunod mga kakantuhan.